Good morning guys. Ayan, so nandito tayo ngayon sa parking ng ospital. So sa lahat ng mga followers ko at sa mga subscribers, so alam naman ninyo na nurse ako dito sa UK. So kalalabas ko lamang ng duty, panggabi tayo, at sa sobrang lamig ngayon ay, kung titingnan natin yung temperature, 0 degrees Celsius ang temperature ngayong araw na to. Time check tayo ay 8:05 ng umaga. So yan, yan ang oras, no. So kaya medyo kuwan tayo, malamig na lamig. So kagabi ay negative 2. Kahapon ng umaga nang umuwi ako ay negative 5, sobrang lamig. So yan yung sinasabi ko sa lahat ng mga kapwa ko OFW na nakikibaka sa sa hamon ng buhay sa ibang bansa. Kahit na sa atin ay medyo mahirap, kahit medyo kailangan mong magsipag para magtrabaho, mas masarap pa rin ang nasa Pilipinas, no. Maganda minsan, mainit ang panahon, hindi sobrang lamig, tapos tama lang yung experience, no. So yan, sa mga kapwa ko RTL business owners, sipagan lang natin at saka tuloy-tuloy lang tayo. Wag tayong mawalan ng ma-discourage o mawalan ng pag-asa kapag tayo ay nagkaroon ng mga problema, setbacks, kundi pagsubok. Ganun talaga pagka naghahanap buhay tayo. So yan. So yan ang ating yellow ang mga sasakyan. Medyo na wala na yung yellow sa windscreen ko dahil ang napainit ko na yung windscreen, kaya wala na tayo masyadong yellow. Kanina frosty yung ating salamin. So yun guys, ngayong araw na to ay tagulan pa rin sa Pilipinas, no. Marami pa ring mga lugar na baha. Yan, medyo lalo na sa Mindoro ngayon, sobrang lakas lagi ng ulan araw-araw, hindi tumitigil. So anong epekto nito sa production ng ating mga itlog? So yung production ng egg ng ating mga manok, medyo bumaba yung aking production. So ngayon ay 31 trays na lang. Normally 33 trays kami, 18 na trays dun sa isa, tapos dun sa isa ay 15 trays, no. So yung una naming 500, 15 trays, mahigit 16 trays kami doon. Tapos dito sa bago na 600 ay nag-18 trays kami doon. So mga more or less 33-34 trays ang aming napuproduce. Ngayon ay 31 trays lang ang napuproduce. Tapos ang isa sa mga downside ng tagulan, yung mga bumibili sa atin ng maramihan ng itlog ay hindi makapunta, at yung iba kasi tricycle lang ginagamit, so hindi makapunta, hindi sila nakakapagbenta kasi maulan. Kasi ang isa sa mga problema dyan, kapag ang itlog ay nababasa, mabilis yan na mabulok, no? Mabilis yan na magkaroon ng natatanggal kasi yung cover niyan, yung coat niyan sa itlog, tapos sa shell niya, tapos madali na yung pasukan ng mga bakterya. Ngayon pagka napasukan ng bakterya, nasisira na yung mga itlog. So more or less itatagal lang yan pag hindi naka-fridge. Ang itatagalan yan mga 1 week, no. Pagka after 1 week makikita nyo na yan, magiging moldy, mangingitim-ngitim, magba-brown, tas mangingitim-ngitim. Kaya kailangan na hindi nababasa o hindi naiinitan ang mga itlog. Meron kaming mga ilang trays na
nabasa. Tapos may mga ilang trays kami na pinunasan namin na may basahan, kaya hindi nabenta agad, so nabulok yung mga laman ng itlog, no? So ingatan natin na mababasa ang ating mga itlog lalo ngayong tag-ulan, para hindi mabulok agad yung ating mga eggs. Tapos syempre pagka mahina ang production, naiipunan tayo, so kailangan lang natin sipagan ng marketing, no? So at saka kailangan sipagan din ng mga tao natin na magbenta ng ating mga production para hindi tayo maipunan ng todo. Tapos syempre kung ano yung nauna na napulot, yun ang unang ilalabas. So for example, yung napulot ngayon ay Saturday na, so Sunday na ngayon. Yung napulot ng Friday, yun yung unang ibebenta, para kung ano yung unang napulot, yun ang unang i-out, para hindi masira yung, hindi magtagal, hindi masira yung mga naunang napulot. Tapos ngayon din, mga panahong ito, panahon yan ng pagkakasakit ng mga manok, nilalamig ang mga manok, nagkakaroon ng sakit pag hindi natin inalagaan ng vitamins at saka ng antibiotics ang ating mga manok. Pagka nakita natin na medyo merong problema na, i-isolate agad natin, tapos huwag nating hayaan na lumala, dahil pag lumala at namatayan tayo ng manok, syempre laking kabawasan yan sa atin. Malaking kabawasan yan sa mga katulad natin na maliit lang yung numbers ng ating mga manok. So syempre pagka namatayan, nabulukan ng itlog, kabawasan yan sa ating income, sa ating kikitain, sa ating maging profit, no? So depende kung gaano karami ang manok na meron tayo. Minsan may 100 lang tayo, 200, 300, pagka 500 pataas to 1,000, medyo madami-dami ng konti, pero hindi pa rin siya ganun karami. Pag namatayan ka at nabulukan ng itlog, malaki pa rin kawalan yan sa ating puhunan at sa ating tutubuin. So make sure na ang ating mga alagang manok ay naalagaan ng ayos. Lagi nating inoobserbahan kung may sakit, may namumuong sakit, gamutin agad pagka medyo may namumuong sakit. At the same time ay alagaan natin sa multivitamins, no, para malakas ang katawan ng ating mga manok at may pangsangga sa malakas ang immune system para may pagsangga sa mga posibleng sakit na dadapo sa kanila. Ayan, so yan yung isa sa mga pinaka-importante. So para naman sa mga katulad ko na OFW, no, na patuloy pa rin na nag-iipon at nagpaplanong gumawa ng mga poultry at magsimula ng RTL business, magandang simula ito, guys, no. Actually sa ating mga OFW, isa sa mga pinaka-importanting bagay na dapat nating iniisip ay yung future natin, yung pinaghahandaan natin yung future natin, na tayo ay uuwi ng Pilipinas. Huwag tayong uuwi ng Pilipinas na wala tayong hinanda o ipinlano na gagawin. So pag umuwi tayo ng Pilipinas, may 1 milyon tayong ipon sa bangko. Wala pa, I guarantee you, wala pang 1 taon, ubos na ulit yung 1 million mo kung wala kang masyadong maayos na plano, no? Kasi kung meron kang ganito na RTL na negosyo, yung 1 million mo doon mo ilalagay sa RTL business mo, at least kahit paano monthly magge-generate ka ng income, hindi mawawala yung iyong puhunan. Kung itatabi mo monthly yung kinikita, kakaltasin mo yung pinuhunan mo, yung tubo lang ang gagastusin mo, ay meron kang sustainable na income na pwede mong gamitin. Kung hindi ka magarbo, hindi ka marangyang mamuhay, yung 30,000 every month, 25,000 every month, kayang kitain ng investment na 1 milyon sa RTL business, no? So ako doon sa 1,100 heads na meron ako, nag-gross income ako last month, nag-gross ako ng 215,000.
ang aking expenses ay umabot ng 179,000, kasama na dyan yung monthly kaltas ko dun sa capital outlay, na initial capital outlay. So meron akong tinubo na konting pwede nang pag kung ako'y nasa Pilipinas, pwede ko nang gawing panggastos yon. At the moment, dahil wala ako sa Pilipinas, yung tinutubo natin, iniipon din natin, no? Ilalagay din natin sa bangko para sa susunod na cycle, or kung gusto natin magdagdag pa ng manok ngayong darating na January, February, pwede natin gawin. So ganun lang ang gawin natin, guys. Kung nandito na tayo sa abroad, nandito na tayo sa ibang bansa, gamitin natin yung opportunity para kumita at makapag-ipon, simulan yung business. Tapos kung kumikita na, wag natin gastusin yung tinubo natin, i-reinvest natin, ipasok natin ngayon sa bangko. Pag naipon na natin, i-reinvest natin, bili tayo ulit, dagdagan natin yung mga manok natin. Kung may 1,000 ka na, bili ka ulit ng another 500, dagdagan mo yung iyong manok, and eventually pagka mga nasa 5,000 na, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas, no? Pagka mga nasa 5,000, 10,000 heads na, pwede ka nang umuwi ng Pilipinas, i-manage ang negosyo. At maganda lang ang marketing mo, maganda lang ang management mo, fingers crossed hindi nagkakasakit ang manok, hindi napipeste, pwede ka nang hindi bumalik ng ibang bansa, no? Pwede ka nang mag for good, at pwede ka na magstay sa Pilipinas ng walang kaproblema, no? So pwede mo nang gamitin yung income dyan sa pagpapaaral ng mga anak mo, pagtataguyod ng pamilya, at no, yung pag-i-invest pa sa ibang mga negosyo. So yun, guys, sa mga kapwa ko FW, maraming salamat sa patuloy na panonood at pag-subscribe sa ating channel. Thank you so much, at I love you all, no? Sana ay lahat tayo ay maging successful, hindi lamang sa pagiging isang OFW, kundi sa pagkakaroon ng sustainable income na meron tayo sa Pilipinas, no? So kung nakarating ka dito sa video na to, sa end ng video na to, please subscribe sa ating channel, at the same time ay i-click nyo na rin yung notification button nang palagi kayong informed dito sa ating mga video. Salamat, God bless, bye bye.